Hello fam, welcome back to another vlog. So sa vlog na ito, isi-share ko na sa inyo ang ating naging expenses and ang buong itinerary ng ating Melbourne trip. So if you want to know more, please keep on watching. Okay, so before I start, gusto ko lang magpasalamat fam sa lahat ng nanood ng Melbourne vlogs natin. Again, sobrang natuwa ako sa mga comments ninyo, feedback ninyo about sa ginawa nating Melbourne vlogs and nagustuhan nyo rin yung mga destinations na pinuntahan natin, yung mga food na finiture natin. So maraming salamat and happy din ako na na-share sa inyo yung ganda ng Melbourne. Na in love talaga ako sa kanya and hopefully makabalik talaga tayo doon very soon. And I also mentioned the 1-year multiple entry yung nag-grant sa ating visa. So hopefully makavisit din tayo ng mga ibang parts pa ng Australia and ma-experience natin yung ibang ganda pa ng ibang lugar na may offer ng Australia. So anyway, for now, i-share ko na sa inyo fam, magkano ba yung total ng gastos natin, yung breakdown, no? Pre-departure expenses natin, yung mga gastos natin sa day-to-day lakad natin sa Melbourne. I-reveal ko na lahat ng yan sa vlog na ito. So mag-start tayo sa pre-departure expenses. Ito fam yung pinakamalaking gastos sa lahat talaga. Yung pre-departure expenses kasi dito papasok yung flight ticket and yung accommodation. And yung flight ticket pa lang and yung accommodation, ito medyo malaki na talaga fam. Yung mga flights sa Melbourne, nagre-range siya ng mga 25k to 40k. Merong mga direct flights katulad ng flights na kinuha natin. Meron ding mga may layover sa Hong Kong, may layover sa Singapore, and iba pa, no? So, naghahanap ako ng flights. Ang nakita kong flight na direct flight na maganda yung oras and okay sa date na pinili ko is yung PAL, Philippine Airlines na flight. Direct flight siya and nakuha natin siya for around 32,000 pesos. Round trip na yon. So, meron ding mga ibang flights, Cathay Pacific and Qantas Airlines. May mga layover siya sa Hong Kong and may layover sa Sydney yung Qantas, no? Yung price range ng ticket is nasa ganun din. Parang nasa 30k to 35k din round trip. So, hindi rin nagkakalayo yung presyo. Kaya naisip ko, might as well, let's take the direct flight na lang para hindi sayang sa oras and total hindi rin naman nalalayo yung price ng direct flight doon sa mga connecting flight. Yung direct flight na lang yung kinuha ko. Pero maganda fam kung mapaplano nyo yun ng maaga yung mga travels niyo and makakuha kayo ng mas murang ticket. Parang yung iba nakakakuha pa nga ng for as low as less than 20k pesos for a round trip ticket. So magandang maaga magplano para makakuha ng mas murang flight. Pero for this trip, nakuha ko yung PAL ticket ko for 32k round trip with 30 kilos baggage allowance na yan. Balikan. Next is our 5G eSIM na nabuko sa Klook. 5G eSIM Australia siya. Ilalagay ko yung link sa description box below para click nyo lang yan if gusto nyo rin mag-book ng eSIM for Australia, no? And 1,455 yung binayad ko for the whole trip na yun, no? And then travel tax is 1,620. Next is yung hotel natin. Ito medyo mahal talaga siya, no? I remember nung nag-Sydney trip din tayo, mga nasa ganito rin yung price nung hotel natin. And since solo traveler tayo fam, ako lang talaga yung nagsushoulder ng expense. Pero maganda talaga mag-travel kung may kasama kayo, dalawa kayo or tatlo kayo. Paghatian nyo yung hotel, mas makakatipid kayo. Pero ako, since mag-isa lang ako nag-travel sa Australia, ganun talaga. Shinolder ko yung buong cost ng hotel accommodation. Pero ito, wala naman akong pagsisisi kasi napakaganda rin naman ng napili nating hotel. Very strategic yung location. Paglabas may tram na. Tapos ang ganda ng view, malinis, comfortable sa loob, may heater. So, hindi rin naman ako nagsisisi sa napili kong hotel dito sa Melbourne. So, ang hotel natin is the Canvas Apartment Hotel. Ilagay natin yung screenshot dito. Nabuko yan sa Klook and ang total ng binayad ko fam for 8 nights ay 51,259.8. So grabe, pre-departure expenses pa lang fam, umabot na tayo ng 86,000 pesos. I know, kinda pricey talaga siya kasi flight pa lang and accommodation, yun nga. Medyo malaki na talaga siya. But then again, kung makakahanap tayo ng mas murang flights, mas okay. And kung makakahanap tayo ng travel buddies natin sa Australia for accommodation, mas mapapababa nyo pa yung cost nito. So next, day 1 na tayo fam. So mula dito sa day 1, yung mga expenses na nilagay ko dito ay in Australian dollars na. So nasa kanang side naman yung PHP conversion niya. So for the sake of this vlog, ang ginamit kong conversion is nung time na nag-travel tayo sa Australia, 1 Australian dollars is equals to 37.02 Philippine peso. Okay, day 1, Manila to Melbourne. So yung Skybus ticket
ticket natin, no, round trip na yun kasi mas mura kapag kumuha ka ng round trip. $41.2 siya. Tapos bumili tayo ng Mikey card and nag-top up na rin tayo for $16. Yung Mikey card, ito yung card na gagamitin mo sa tram, sa trains. Pero within Melbourne CBD, hindi mo naman siya magagamit because of the free tram zone. Pero nagamit natin siya nung pumunta tayo ng Brighton and ng Werribee Zoo. So maganda na bumili rin kayo nito. Souvenir nyo na rin siya from Australia. Tapos naglakad lang tayo papuntang hotel. Ang kagandahan naman yung hotel natin ay malapit lang doon sa Southern Cross Station. Next, nag-breakfast tayo for $29. Ito, ang sarap nung breakfast natin. Eggs Benedict and yung ice latte natin na sobrang sarap. What a way to welcome us doon sa Melbourne, no, with a napakasarap na breakfast. So after that, nagpahinga lang tayo saglit and then lumabas na. Nag-tram tayo papuntang Flinders Street Station. Ito, bumilib talaga ako dito kasi ang ganda ng tram system ng Melbourne tapos ang ganda ng Flinders Street Station. Nag-explore tayo ng Flinders Station and nung St. Paul's Cathedral. Libre lang yan. And after that, naglakad lang tayo papunta sa Soi 38. Doon tayo nag-dinner. Ang sarap din ng dinner natin dito for $43. And then, may nadaanan tayong crepe, no? Nag-dessert tayo ng crepe for $10. And then, nag-tram to hotel for free. So, ang total ng nagastos natin for day 1 ay $139.2 or 5,100 pesos. O, diba? Yung mga daily gastos naman pag nasa Melbourne ka na, manageable na yan. Kayang-kaya na natin yan. Ang kailangan lang talagang paghandaan is yung pre-departure expenses. Anyway, for day 2, ito na yung pumunta tayo ng Queen Victoria Market and State Library. So again, tram to Queen Victoria Market ay libre lang. Then sa Queen Victoria Market, nag-food trip tayo dito. Yung truffle and cheese toasty was $31 and yung Mork hot chocolate ay $8. The mussel pot, yung mussels na kinain natin ay $22. Market Lane coffee na napakasarap din, $4.8. Itong Market Lane coffee, naisip ko sana pala bumili ko nung kanilang tote bag. Ang ganda ng mga tote bags nila. Anyway, kung makabalik tayo, sana makabili tayo. Next is yung American Donuts for $2.3. And then after niya, naglakad lang tayo papunta sa State Library Victoria. Walkable lang din naman siya. Tapos, libre lang din naman mag-explore doon sa loob. Ito, na-enjoy ko rin yung State Library. Kasi akala ko nung una, pasok tayo doon for picture lang kasi may magandang photo spot doon, 'di ba? Yung sa parang dome nila. Pero natuwa ako doon sa exhibit na pinasok natin. As in, ang ganda ng mga information and case studies nila doon na i-share ko rin sa inyo. Kaya na-appreciate ko yung time natin dito sa State Library Victoria. After niya, nag-dinner tayo sa Katsuho. Ang sarap nung dinner natin doon, no? $43 siya. Nasabi ko yata doon sa vlog na it's kinda pricey, pero ngayon na-realize ko, sakto lang pala yung price niya kasi hot pot, beef, tapos napakasarap. So, sulit naman sa presyo niya. After niya, nag-Coles run tayo. Bumili ako ng mga groceries sa Coles kasi kinabukasan may tour tayo. Kaya nag-Coles run tayo for $29.75. And then after niya, nag-tram to hotel for free. So, ang total ng nagastos natin for day 2 ay $140.85 or around 5,200 pesos. Okay, day 3, ito na ang The Great Ocean Road Tour. Ito unang beses pa lang na pumunta ako ng Australia sa Sydney. Pangarap ko ng puntahan ito. Pero nung nag-research nga ako, nakita ko na mas okay siyang puntahan if manggagaling ka ng Melbourne. And may mga tours kasi from Melbourne, no, na pupunta ng The Great Ocean Road Tour. Kaya I'm happy na nagawa ko siya dito sa Melbourne trip natin. Nabook ko yung tour sa Klook for $172.81 or around 6,400 pesos, which I believe na sulit na siya kasi napakaganda na ng mga destinations and kasama na yung lunch dito. So nag-explore tayo ng 12 Apostles, napakaganda dito. The Lockhart Gorge, ang ganda din. Tapos may free lunch na chicken sandwich, no? Ang sarap din ng sandwich nito. Tapos may pinuntahan tayong koala spotting area, the Melba Gully Rainforest, Apollo Bay na napakaganda rin, and kumain tayo ng napakasarap na Dulles Premium Ice Cream for $10. So, ang total ng nagastos natin for day 3 ay $182.81 or nasa around 6,700 pesos. Okay, day 4 and 5 na tayo. Kinumbine ko na to yung Puffing Billy Train Experience and yung Werribee Zoo. Ito yung sumakit yung tiyan natin nung time na yon, but thankfully naman, umokay naman siya. Buti na lang nagdala tayong gamot. Kaya, fam, importante talagang magdala kayo ng mga gamot, no? Lalo na sa pagta-travel ninyo. Kasi, tignan nyo, na-save ako ng mga dala kong gamot, yung Ersaflora. Although naubos siya, pero bumili ko ng gamot din doon sa Chemist Warehouse na sobrang effective. Kaya, yun, thank God, na wala rin naman agad yung sakit ng tiyan ko and nakabalik agad tayo sa itinerary natin.
Anyway, sa Puffing Billy tour natin, nag-book din ako sa Klook para less hassle na for $164.26. Visit natin yung Dandenong Mountain Range. Ang lamig dito nung part na to, na alala ko to, usok levels dito. Tapos sumakay tayo ng Puffing Billy train. Sobrang gandang experience ng Puffing Billy train. Oldest steam train siya sa Australia na more than 100 years old na, tapos ngayon napapagana pa rin nila, and ang ganda nung route na dinadaanan, no, nakaka-relax talaga. Tapos mag-end ka sa Lakeside Station. Ang ganda ng Lakeside Station. Pwede kang kumain and uminom ng masarap na kape. So yung ice latte natin sa Lakeside Station was $5. Tapos pagbalik natin sa Southern Cross Station, bumili tayo ng microwave rice for $10.7. Tapos bumili din tayo ng banana and drinks for our brat diet, no, $8.56. The next day for our Werribee Zoo experience, nag-train tayo papuntang Werribee Station. Ayun, care of Mikey Card na yon. Tapos from there, nag-bus tayo papuntang Werribee Zoo. Mikey Card na rin yung ginamit ko noon. Tapos entrance ticket to Werribee Zoo was $51. Yung lunch natin, ang sarap ng lunch natin, naalala ko, ang sarap ng rice nila dito. Na-miss ko mag-rice nung time na yon. Tapos chicken nuggets, so, and yung fruits, $26. Tapos nag-explore tayo ng Werribee Zoo. Ang ganda rin nung safari experience natin doon sa Werribee Zoo. And then pabalik, nag-bus lang ulit tayo papuntang station, tapos nag-train pabalik ng Southern Cross Station. Nag-dap up din pala ako sa Mikey ko ng $20. Tapos nag-early dinner tayo doon sa Southern Cross Station for $18.5. So ang total ng nagastos natin for our day 4 and 5 ay $304.02 or around 11,200 pesos. Day 6 na tayo, fam, ang Brighton Beach and St. Kilda. Ito, favorite ko rin ito. Ang ganda rin ng pag-explore natin dito sa mga areas na ito. So nag-breakfast tayo at Patricia's. Ang sarap ng coffee. Tapos yung croissant, 'di ba? $11 siya. Tapos nag-photo shoot tayo, yung may classic photo booth doon na black and white na 1970s pa. $8 yon. And then train to Brighton Station, care of Mikey Card. Tapos naglakad na lang tayo for less than 30 minutes papunta sa Brighton Bathing Boxes. Libre lang din yon. After niya, nag-bus tayo to St. Kilda. Ito, fam, sobrang important na matimingan niya yung bus to St. Kilda kasi every hour lang siya bumabiyahe. Doon sa vlog na yun, na-share ko naman yung mga oras ng biyahe. Timingan niyo yung punta ninyo. Kasi pag hindi nyo siya na-timingan, maghihintay ka ulit ng another isang oras para makapunta from Brighton to St. Kilda. Yun yung via bus na pinakita ko sa vlog. So pagdating natin sa St. Kilda, nag-lunch tayo sa Shintaria for $39. Ito, ang ganda rin ng St. Kilda, Auckland Street. Na-appreciate ko yung area na yun. Napakaganda ng area. Ang daming mga bake shops, cake shops. Ang sarap lang tumambay, magkape, kumain ng cake. Kung nandun nga ako, parang lagi akong pupunta doon para mag-try ng mga iba't ibang pastries nila and coffee. Kasi ang ganda ng area, may alfresco area sila. So, ang sarap nung punta natin doon. Kumain tayo ng Polish baked cheesecake for $17. May kasama ng coffee. Tapos pumunta tayo ng Luna Park for $25. Entrance ticket na siya, tapos may libreng isang ride na. After that, nag-explore tayo ng St. Kilda Pier. Tapos nag-tram to hotel, care of our Mikey Card. And then nagpahinga lang ako saglit, nagmerienda doon sa hotel, and lumabas tayo for our Coles pasalubong shopping. No, so nagtram tayo to Flinders Station for free, and then nagdinner tayo at Nando's for $15. Ito, naalala ko pa rin yung tenderness ng chicken and yung lasa ng chicken. Ang sarap talaga ng chicken nila. Yung rice lang medyo fail kasi hilaw yung na-serve sa aking rice noon, but na-enjoy ko yung chicken, no. Tapos nag-grocery tayo sa Coles, and then nagtram tayo to hotel for free. By the way, yung grocery natin sa Coles, since pasalubong naman siya, inilabas ko na lang siya dito sa expenses vlog natin, no. So ang total ng nagastos natin for day 6 ay $115 or around 4,200 pesos. Okay, next for our day 7 natin, last day in Melbourne, nagtram tayo papuntang Flinders Station for free kasi pumunta tayo sa De Grave Street. Ang ganda ng De Grave Street, ang sarap ng breakfast natin doon. Alala ko pa yung coffee, ang sarap din ng coffee noon, pati yung sandwich, ang sarap, no. Anyway, $13 yung binayad natin doon. Tapos yung Hosier Lane, free lang din. And then, nag-shopping tayo sa DFO South Wharf. Walking distance lang din ito mula sa hotel. So, from Flinders Station, nag-tram lang tayo sa hotel. Tapos, from hotel, naglakad lang tayo papuntang DFO South Wharf. And then, nag-shopping tayo doon ng mga pasalubong. Marami tayong nabili doon, no. Na-share ko na rin yun sa vlog. And hindi ko na lang din isinama yung mga pasalubong dito sa expenses vlog natin. So, after that, sumakay tayo ng Ferris wheel. O, diba, may pahabol pa. Ang ganda nung Ferris
Ferris wheel dito, $20 yung binayad natin. And after nun, bumalik na tayo sa hotel, nagpahinga. Pagka madaling araw, we left the hotel, naglakad sa Southern Cross Station, libre na lang yun, 'di ba? Kasi walk na lang. Tapos, nag-skybus tayo to Melbourne Airport. Wala na rin akong binayad dito kasi remember, sa unang day natin, round trip ticket na yung kinuha kong skybus para mas makatipid. So, tinabi ko lang yung ticket ko and yun yung ginamit ko nung pabalik na tayo ng Melbourne. So, kung gagawin nyo rin yun, fam, ingatan nyo yung ticket ninyo kasi yun yung gagamitin ninyo pabalik. So, ang total ng nagastos natin for day 7 ay $33 or around 1,200 pesos. So, ito na ang total ng nagastos natin. Tignan nyo, fam, mo, yung from day 1 to 7 natin sa Melbourne, yung day-to-day expenses natin ay umabot ng around 33,800 pesos. O diba, kayang-kaya na nating ipunin yan in 7 days sa Melbourne. 33,000. Kayang-kaya na talaga, diba? Pero yun nga, kailangan i-consider yung flight and yung accommodation. So ito na, i-add na natin yung flight and accommodation natin, fam. So pre-departure expenses, again, yung flight natin around 32,000. Yung hotel accommodation natin around 51,000. eSIM and travel taxes around 3,000. So ito na, pag pinag-add-add na natin lahat, again, yung flight natin 32,176. eSIM and travel tax is 3075. Accommodation is 51,259.8. Transportation is 2,857.94. Ang meal ay 14,682.5 and activity ay 16,328.48. So ang total ng nagastos natin sa ating Melbourne trip ay 120,379.73. I know, fam, medyo malaki yung nagastos natin sa trip na ito, but then again, malaking part nito yung sa flight natin and yung accommodation natin. Nakita naman natin kanina from day 1 to day 7 expenses natin, umabot lang tayo ng around 33,800 pesos. So ito, kayang-kaya na nating ipunin to, 'di ba? And with this budget, mapupuntahan mo na lahat ng mga pinuntahan natin sa Melbourne and makakain mo na lahat ng mga foods na tinry natin doon, no? So ang key lang talaga is makahanap tayo ng flights na mas mura and mas maganda yung time and makahanap pa tayo ng mga accommodations na cheaper. Well, meron din namang mga cheaper accommodations. So, nag-search kasi ako, fam. Yung mga accommodations, merong mga hostel din sa Melbourne. Yan yung mga bunk beds. So, kung talagang budget trip tayo sa Melbourne, pwede rin tayong mag-avail ng mga bunk beds, no? If you don't mind sharing the room with other people, lalo na kung extrovert kayo, maganda rin talagang mag-try ng mga hostels. I remember sa mga previous trips natin sa Japan and Taiwan, nakatry na tayo ng mga hostels doon, no? And okay din naman yung experience. So, if you are traveling to Melbourne on a budget side, pwede rin i-consider yung mga hostels kasi di hamak na mas mura yon compared sa mga hotels. But then again, mas maganda rin kasi na may sarili kayong space and maganda rin na may kasama kayo para mas split nyo talaga yung cost doon sa accommodation. So, that's it, fam. Na-share ko na sa inyo yung naging total expenses natin and yung buong itinerary natin sa Melbourne. So, pwede na kayong magplano ng mga Melbourne trips ninyo. Isakatuparan nyo na yung dream ninyo na pumunta ng Melbourne, Australia. Hindi kayo magsisisi. Kung gusto nyo mapuntahan itong mga destinations na pinuntahan natin, kung gusto nyo matry yung mga food na tinry natin, pwede nyo ring i-edit, no? Based kung ilang araw kayong pupunta ng Melbourne, ano yung mga destinations na gusto nyo puntahan, and ano yung mga food na pwede nyo pang itry. Also sa shopping, no? Kung ano pa yung mga gusto nyo mabili doon or pwedeng ma-shop na pasalubong doon sa Melbourne. So that's it, fam, for this vlog. Sana nakakuha kayo and nakapulot kayo ng magandang information dito sa vlog na to na magagamit ninyo sa pagpa-plan ninyo ng Melbourne, Australia trip ninyo. Hopefully, na-share ko na lahat ng mga details dito, fam, no? Kung may nakalimutan man ako or kung may mga questions kayo, pwede nyo yung ilagay sa comment section below and we will do our best na sagutin lahat ng mga questions ninyo para makatulong din sa pagpaplano ninyo ng Melbourne, Australia trip ninyo. So before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts, JM Banquisio sa Facebook at JM Banquisio sa Instagram and at JM Banquisio _ sa TikTok. Also, fam, kung nagpaplano na kayo ng mga trips ninyo soon, pwede kayong mag-book ng mga hotels and activities ninyo sa Klook and pwede kayong makakuha ng mga discounts dito. All you have to do is search my name sa Klook app, JM Banquisio, then click nyo lang yung JM Banquisio's Creator Shop and then i-explore nyo lang yan. Pwede kayong makakuha dyan ng up to 15% discount. So kung nagustuhan niyo itong vlog na to, please paki-like nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat, fam, sa panonood ng vlog na ito and I'll see you on my next vlog. Bye!